patawarin ang sarili. Dito sa Dagit TV, pakinggan mo tamhin. Bawat salaysay may lalim, may pangarap na tahimik, may aral sa dulo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kadagi at sa lahat ng mga nandito dahil nakitang meron tayong bagong upload. Medyo matagal po tayong nawala sa pag-upload dahil nagkameron lang po ng konting problema sa ating channel. Nagkameron ng mga konting struggles pero sabi ko nga, the show must go on. Magpapatuloy ang ating pagbibigay ng aral at motibasyon sa pagpapadaan ng ating mga istorya sa inyong bawat tenga at puso. Maraming salamat sa mga solid na kadagit natin na nagantay at muling nandito upang makinig ng mga kwentong hindi lamang tatago sa puso kundi magbibigay ng aral. Muli, ako ang inyong kadagit. At maraming salamat po sa lahat ng totoong sumusuporta. Tara, simulan na natin. Magandang araw po Mr. Dagit at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po dahil napili nyo ang aking kwento na ibahagi sa inyong programa. Alam ko po na sa inyong pamamagitan ay maibibigay ng maayos ang kwento ko. Maraming salamat po dahil napili nyo ang kwento kong ito. Ako po si Tatay Rogelio. Minsan natatakot akong sumama sa trabaho dahil sa aking katandaan. Pero sabi ko nga wala akong pagpipilian kundi gawin kung ano ang nararapat. Kung hindi ako magtatrabaho ay paano na lamang ang aking apo? Yes, Mr. Dagit. Apo ko na lamang po at ako ang magkasama sa buhay. Nagkameron po kasi ng sakit ang aking asawa at hindi na rin kinaya ng katawan niya na dahilan kung bakit lumisan siya ng maaga sa akin. Ang naiwan lang sa akin ay ang aking apo, na noon ay iniwan din naman ng kanyang mga magulang dahil hindi nga kayang sustentuhan. Marami naman kasing nakakaranas ng ganito. Yung mag-aanak-anak ay hindi naman pala kayang buhayin at panagutan ang magiging bunga ng kanilang pagmamahalan. Kaya naiwan na lamang sa akin ang apo ko na pangalanan na lang natin sa pangalang Junior. Mr. Dagit, hindi naman po sa pagmamalaki at pagmamayabang ay sa akin na po lumaki ang aking apo. Ngayon po ay nasa 19 years old na po siya. Sa kasamaang palad lang po ay hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil di hamak na isa lamang po akong mangingisda. Yung tipong parang isang manok, isang kahig, isang tuka. Alam nyo Mr. Dagit, minsan sa isang araw ay hindi po talaga kami nakakakain ng sapat. Minsan ay may araw na talagang wala. Kung minsan, napapayak na lamang din po ako sa hirap ng buhay naming pamilya. Siguro'y maraming nagtataka kung bakit hindi na lamang ang aking apo ang magtrabaho para sa amin. Mr. Dagit, hindi po kasi ganong kadali ang pangingisda. Hindi po kaya ito ng iisang tao. Kahit po sa mga tao dyan na marunong mangisda at ito rin ang hanap buhay, ay alam nilang hindi ito kaya ng iisang tao. Kaya naman kahit ako ay medyo may katandaan na rin, ay talaga namang kinakaya ko na lang din ang trabaho. Mr. Dagit, ako po ngayon ay 65 years old na po. Oo, nakakatayo pa naman at nakakapagtrabaho pero medyo kulang na ang resistensya ko para doon. Medyo nanghihina at mabilis mapagod, mabilis mahingal sa bawat trabaho. Nakatira lamang po kami sa gilid ng sapa na malapit lamang sa dagat kung saan kami nangingisda. Malapit lang po ang aming pinagtatrabahuhan. Ang mga isdang nakukuha namin ay idinediretso naman namin sa palengke upang doon ibagsak at ibenta. Medyo nababarat kami pero wala kaming pagpipilian kundi gawin ang trabaho kahit labag sa loob namin.
Hoy, Junior! Junior! Uy, pre, bakit? Sasama ka daw ba sa pangingisda mamaya? Kasi tinatanong ni Papa kung sasama kayo. Kasi mamaya, ihahanda na yung bangka. Teka lang. Di ba pinayuhan na tayo ng balita na bawal daw mangisda muna ngayon kasi may paparating na bagyo? Ay nako, Junior. Sabi ng matatanda sa amin, mas marami daw mahuhuli ngayon. Mas magandang pumalakot ngayon. Kaya kung sasama kayo, pumunta na kayo ngayon. Teka lang. Hindi ba medyo risky at nakakatakot naman yung gagawin natin? At saka, nasan ba yung papa mo? Nandun na sa amin, inaayos na yung bangka. Sasama daw ba yung lolo mo? Yun nga ang problema eh. Alam mo, sa totoo lang, may sakit kasi ngayon si lolo. At naaawa na rin kasi ako sa kanya. Alam mo, kung kaya ko lang talagang gawin mag-isa yan, kahit ako na lang eh. Ang kaso nga lang, napakahirap kasi kapag mag-isa eh. Magdesisyon ka pare. Kasi ngayon, aalis kami. Alam mo na yun, kahit delikado, puntahan na natin. Kaysa naman wala tayong makain, hindi ba? Mas okay nang mamatay tayong nagtatrabaho kaysa naman mamatay tayong hindi nagtrabaho dahil nagutom tayo at namatay tayo. Yun lang yung pre. Sige, basta sasabihan ko lang din si lolo. Pupuntahan ko lang din siya. Inaayos ko lang din talaga tong gamit ko kasi pupunta sana ako sa bayan ngayon. Maghahanap sana ako ng trabaho. Baka may tatanggap sa akin. Ay nako pre. Alam mo ba kung gaano karami na dito sa nayon natin na nagtry na pumunta dyan sa bayan para maghanap ng trabaho? Hindi ka tatanggapin dyan, boy. Alam mo, yung mga katulad natin, wala nang saysay sa mundo. Hindi tayo tatanggapin dahil wala tayong diploma. Lagi mong tanggapin yung katotohanan na yun. Kasi kung hindi mo tatanggapin yun, mas masasaktan ka lang. Kaya kung ako sa'yo, tawagin mo na yung lolo mo para makapagsimula na tayo magtrabaho. Sige. Pupuntahan ko lang si lolo. Sige na, puntahan mo na. Oo, Mr. Dagit. Nakikisakay lang po kami ng aking lolo sa bangka ng aking tropa na si Jonard. Mabuti na lamang po at mabait ang kanyang papa at nauunawaan niya ang kalagayan naming maglolo. Kaya naman kung minsan ay pinapasakay niya kami sa kanilang bangka upang doon ay makakuha din kami ng mga huli namin na pwede naming ibenta. Kung tutuusin ay hindi na dapat niyang gawin yun para sa amin. Pero dahil sa pagmamalasakit niya at gusto niyang tumulong sa amin, ay ginagawa niya ito. Doon din ako, Mr. Dagit, napapahanga sa papa ni Jonard. Hindi kasi lahat ng tao ay kayang gawin ito sa kanyang kapwa. Kaya naman ang araw na yon ay pumunta na nga ako at bumalik sa aming barong-barong upang doon ay puntahan ang aking lolo na nagpapahinga dahil may sakit. Sasabihin ko sa kanya na kailangan niyang sumama ngayon upang magtrabaho kahit mahirap. Lolo, sasama po ba kayo ngayon sa pangingisda natin? Ay, teka lang nga po. Akala ko ba mahirap mangisda ngayon kasi ibinalita na daw na delikado ngayon at bumabagyo. At saka, medyo hirap pa talaga ako, apo eh. Alam mo yon, nilalagnat at hindi ako makagalaw ng ayos. Lolo, paano po tayo mamaya? Hindi po tayo makakakain. Parang kahapon pa po, hindi pa po tayo kumakain, hindi ba? Ay, yun na nga po. Ang masama nito hindi ko rin alam kung paano ko kakayanin ang trabaho ngayon. Ihilong-hilo ako at hindi na rin ako makapagtatayo. Yun nga po, Lolo. Pero hindi ko rin po kasi alam kung paano ko gagawa ng paraan eh. Hirap na din po ako, Lolo. Kung sana lang po nandito yung mga magulang ko, hindi ko siguro mararanasan to. Alam niyo po, Lolo, kahit ako naman po, ayaw ko na po kayong pagtrabahuhin. Naaawa na rin po ako sa kalagayan niyo. Mahina na po kayo at hindi niyo na po kaya yung mga trabaho pero dahil sa hirap ng buhay napupuwersa tayo ng panahon. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan nating kumayod kahit mahirap. Gusto ko, Lolo, na gusto kong balang araw makita tayong masaya. May pera, hindi kinakapos, hindi namumroblema sa pagkain. Pero parang sa estado natin, hindi na yata natin yung mararanasan. Naniniwala ako, apo.
may plano sa atin ng Panginoon. Naniniwala ako na lahat ng ito ay pagsubok lamang sa atin. Pasensya ka na, Apo, kung hindi na kita napag-aral. Kung kaya ko lang at may lakas lang ako, hindi ko hahayaang maghirap ka dito sa dagat. Hindi ko hahayaang maging mangingisda ka katulad ko. Sobrang hirap kapag mahirap ka dito sa Pinas. Walang tutulong sa'yo kundi sarili mo. At kailangan nating tanggapin ang katotohanan na yon. Pero Lolo, minsan, yung hirap ng buhay, parang isang mabigat na kabinet na nasa likod ko. Hirap na po ako, Lolo. Gusto ko na po makalaya sa kahirapan na to. Hayaan mo, Apo. Kakayanin ko magtrabaho ngayon. Itayo mo ako. Sure po ba kayo dyan? Oo, sure ako. Itayo mo ako. Uminom na po ba kayo ng gamot nyo? Medyo naubos na yung gamot ko eh. Hindi ako nakainom ngayon. Pero tara, magtrabaho tayo. Wala akong pake kung mapaano tayo. Basta mahalaga makakain tayo at may magastos tayo. Lolo, maraming salamat po. Walang ano man yun, Apo. Tara na. Doon nga Mr. Dagit ay tumayo na din si Lolo at kitang-kita ko ang bigat ng kanyang katawan. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata na tila malumnay na. Hirap na hirap, payat na payat at kung ano-ano pang mga negatibong pumapasok sa isip ko. Alam ko Mr. Dagit, masakit sa aking makita si Lolo. Pero alam ko din na mas masakit kay Lolong makita na ganito ang buhay ng kanyang apo. Wala naman sigurong kamag-anak ang gustong makita ang kanyang sariling pamilyang naghihirap. Oo pa, andyan na po pala si Lolo Ruelio saka si Junior. Sabihin mo, bilisan na nila kasi mamaya abutin tayo ng bagyo dito. Mahirap na kapag nandudun tayo sa laot. Lolo Ruelio, Junior, bilisan nyo daw. Ito na, malapit na kami. Doon nga Mr. Dagit ay sumama nga po kami sa pangingisda. Kahit medyo masama ang panahon noon, medyo galit na galit noon ang kalangitan, ay pinagpatuloy lamang namin ang aming pangingisda. Ganoong kahirap Mr. Dagit ang buhay ng isang mangingisda sa lugar namin. Kahit mahirap, kahit mainit, kahit maulan, malakas ang alon ay tuloy ang buhay namin. Tuloy ang trabaho. Wala kaming pinipiling oras Mr. Dagit. Kasuong na ng aming trabaho ay ang tiyak na kamatayan. Kung minsan ay natatakot din kami, pero wala naman kaming ibang pagpipilian kundi gawin ang trabahong kailangan naming isakatuparan upang sa ganon kahit papaano'y may panglaman ng tiyan. Ganito po talaga kasi ang nagagawa ng kahirapan ng buhay. Maswerte nga mga taong nakakaranas ng marangyang pamumuhay. Kung minsan, naiisip ko rin Mr. Dagit na ang sarap siguro na meron kang isang trabahong maganda, hindi ganitong kadelikado. Noong nandoon na nga po kami sa laot ay ramdam na namin ang unti-unting paglakas ng alon ng dagat. Galit na galit noon ang kalangitan. Medyo madilim. Hapon pa lang pero parang gabi na sa laot. Natatakot na rin ako noon Mr. Dagit dahil first time ko sa tagal kong nangingisda na makaranas ng ganito. Parang kakaiba siguro ang araw na ito. Bilisan nyo! Kailangan na nating makapunta agad sa Pangpang. Mamaya, lalakas na yung bagyo. Kaya nga, bilisan nating iangat itong mga panty. Ito na, inaangat ko na nga na mabilis. Abot mo sa akin na po. Kailangan natin magmadali. Lumalakas na yung alon. Ay naku, parang masama na nararamdaman ko. Doon nga Mr. Dagit ay unti-unti na mga ilang minuto lang, lumakas na nga ang alon. Sobrang lakas noon. Halos hindi na namin makontrol ang aming bangka kahit medyo may kalakihan yun. Yung aming bangkang sinasakyan noon Mr. Dagit ay yung mga bangkang pang-isda talaga. Sinasakyan ng mabibigat na mga huli. Pero ng araw na yon ay para ba kaming laruang nasa gitna ng
laot kung saan kami napapadpad. Nakita ko rin ang papa ni Jonard na medyo kinakabahan na ang kanyang muka. Alam niya kasi na medyo tagilid kami ng araw na yon. Wala rin kaming mahihinga ng tulong noon dahil kami lang naman po ang pumunta sa laot noon. Wala nang gaano mga mangingisda ang nandoon. Maya-maya pa ay hindi namin inaasahan ang isang alon na malakas na sumampiga sa aming sinasakyang bangka. Doon ay medyo tumigilid dito dahilan upang mapatalsik kami. Nakahawak naman po agad kami sa bangka pero ang aking lolo ay... Naku po! Nalaglag yung matanda! Jonard! Hawakan mo ito! Pupuntahan ko yung matanda! Lolo! Naku po! Nalaglag si Lolo! Kumalma ka lang, Junior. Hayaan mo si Papa. Huwag kayong alis dito! Akong kukuha kay Lolo Relio. Magtiwala lang kayo. Kaya to. Lolo! Hindi ko na siya nakikita. Ilulubog talaga siya. Napakalakas ng alon. Doon, Mr. Dagit, nalaglag po ang aking lolo. Dahil sa malakas na hampas na yon ng alon, hindi siya nakakapit dahil medyo mahina nga ang kanyang pagkapit. At dahil nga may sakit siya noon, hindi rin siya nakalaban at nakalangoy. Lumubog na lang po siya ng mabilis pabulusok doon sa dagat na yon. Mabuti na lamang po at mabilis na dumamba ang papa ni Jonard papunta sa kailaliman ng dagat. Magaling din kasing maglangoy ang papa ni Jonard dahil may kasanayan po ito sa pangingisda. Doon ay naiahon naman niya ang aking lolo pero sa hindi inaasahan ay pag-ahon nito'y nakita ko na lamang ang mukha ng aking lolo na wala ng malay. Doon ko napagtanto, Mr. Dagit, na nalunod na pala siya. Hindi ko alam noon kung anong gagawin ko. Napaiyak na lamang po ako sa gitna ng dagat na yon, sakay-sakay ng bangka at hindi alam kung mabubuhay pa ba kami. Lolo! Lumaban po kayo! Sinabi ko yon habang pinipisa ko ang dibdib niya. Mr. Dagit, isa siguro sa nakakatromang pangyayari ng buhay ko ang nangyaring yon. At siguro'y sa mga bagay na nangyari sa buhay ko'y ito ang bagay na ayaw ko na muling maulit pa sa akin. Alam ko na kahit sinong tao'y madudurog na makita ang kanyang lolo na malunod sa dagat na yon. Kinain ng hirap ng buhay. Awa naman ng Diyos, Mr. Dagit, ligtas naman po kaming nakapunta sa Pangpang. Doon niya ay iginarahe na agad ang bangka. Ibinaba naman si Lolo na walang malay habang pinapump ko ang kanyang dibdib. Umiiyak ako noon habang lumalakas ang ulan at hangin. Lolo, gumising po kayo. Huwag niyo po akong iwan. Diyos ko, buhayin niyo po ang lolo ko. Parang awa niyo na po. Kumalma ka lang. Siguro nakainom lang siya ng maraming tubig. Kaya siguro hindi pa siya nagkakameron ng malay. Kailangan nating dalhin muna siya sa bahay. Medyo umuulan dito. Doon nga, Mr. Dagit, habang binubuhat ko ang aking lolo ay naramdaman ko na lang na bigla siyang sumuka. Napakaraming tubig ang sinuka niya, Mr. Dagit. Naramdaman ko pang nabasa ang likod ko. Doon niya napagtanto kong nagkameron siya ng malay. Para ako nabunutan ng tinik noon, Mr. Dagit. Para bang isa akong manok na ikinulong ng ilang taon at biglang nakalaya. Hindi ko alam kung anong sayang mararamdaman ko noon nang makita kong nagkamalay ang lolo ko. Marami po kasing pumapasok sa isip ko noon, Mr. Dagit, at gumugulo sa utak ko. Paano kung hindi na maulian pa si lolo? Paano kaya magiging buhay ko? Alam ko na siya na lang ang katuwang ko sa buhay. At hindi ko kakayanin kung mawawala pa siya sa piling ko. Doon nga, Mr. Dagit, ay pumunta muna nga kami sa bahay ng aking kaibigan na si Jonard. Doon ay naglagi muna kami at nagpahinga. Habang iniintay na huminto ang ulan, ipinagtimpla naman kami ng kape ng papa ni Jonard. Mabait ang aking kaibigan at ang kanyang papa. Si lolo naman, tulala pa rin sa nangyari. Lolo, mabuti na lang po nakaligtas po kayo. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung nalunod po kayo ng tuloy doon.
Ay Diyos ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binuhay niya ako. Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Bigla na lang humampas yung malakas na alon. Napapunta na lang ako sa ilalim ng tubig at nawalan ako ng malay. Ewan ko ba, siguro aral na din ito sa atin. Sa susunod, huwag na tayong papalaot kapag masama ang bigay ng panahon. Kailangan mag-ingat tayo. Tama po kayo, Lolo. Yung mga isda po natin, paghahati-hatian po natin mamaya. Kahit naman po ganito yung nangyari, kahit po papano, nakakuha po tayo ng maraming isda. Ay, mabuti naman kung ganon. Gauntik na maging kapalit yung buhay ko. Kayo naman talaga, Lolo. Nakakapagbiro pa kayo. Minsan kasi, matatawa ka na lang din eh. Ba't kaya ganito yung buhay natin? Napakahirap. Bakit kailangan pa natin mag-alay ng buhay? Para lamang kumita ng kunting sentimos? Dahil po mahirap lang tayo. Saka wala naman po tayong pagpipilian. Uminom na lang po kayo ng kape at magpahinga. Alam ko po na medyo titila na din yan mamaya. Grabe talaga yung bagyo na yun, oh. Parang kala ko kanina katapusan na natin. Ikaw naman kasi, nasabihan na kita na delikado talagang pumalaot ngayon. Uy, hindi kaya ako yung nagpresenta na pumalaot, no? Si Papa kaya yun. Ay, huwag niyo ko ituro ah. Kahit naman ganito yung nangyari, hindi naman naging mission failed tayo. Ang dami nga nung isda oh. Kapag nabenta natin yan, siguro mga 600 din yan. O diba? Tigto 200 tayo kung sakali. Maraming salamat po. Dahil kahit papano, nagkameron po kami ng pera ngayong araw. Ay, alam niyo po kung tutuusin, yung 200 pesos napakaliit nun sa ibang tao. Pero sa atin, kailangan pa natin mag-alay ng buhay para lamang kitain yung ganung pera. Tama ka dyan. Kaya kailangan lagi natin paahalagaan ang bawat sentimo. Huwag tayong magtapon ng pagkain. Dahil panigurado, kapag nabusong tayo, hindi na natin ito muli makukuha pa. Nang araw na yun, Mr. Dagit, ay inintay lang muna naming humupa ang masamang panahon. Medyo matagal yun, Mr. Dagit. Doon na rin po kami natulog ni Lolo. Magkatabi kami noon ni Lolo at niyakap ko na lamang siya na para bang isa akong batang ulila. Medyo napamahal na po kasi ako kay Lolo, Mr. Dagit. At nang araw na yon, gusto kong yakapin siya dahil naramdaman kong kahit saglit mawala siya sa tabi ko. Ang hirap pala at ang sakit sa damdamin. Kaya habang may panahon ay sinasabi ko sa kanya ang salitang mahal kita. At lagi kong pinaparamdam ang may init kong yakap sa kanya. Doon nga Mr. Dagit, pagkagising nga po namin kinabukasan ay tiningnan na po namin ang mga isdang nahuli namin. Maganda at sariwa ang mga yon. Meron ding iba na malalaki. Doon ay tuwang-tuwa na kami. Awa din ng Diyos, Mr. Dagit, na wala na rin po ng kaunti ang lagnat ni Lolo. Medyo nilalagnat pero hindi na ganoong kalubha. Nakakatawa at lalong-lalo na nakakagawa na siya ng maayos. Pero hindi pa rin may tatanggi na mahina pa rin ang aking lolo dahil may katandaan na din. Ayos na ayos ito. Dami nating huli pala kagabi. Hindi ko na kasi nakita kasi nawalan ako ng malay. Lolo naman magbibiro ka na naman talaga. Alam nyo Lolo, hindi biro yung nangyari sa inyo. Huwag nyo gawing biro yun. Ito naman apo ko. Masyado ba seryoso? Alam nyo po, mahal lang po kayo ni Junior. Ayaw niya po siguro kayo mapahamak. Hindi naman ako mapapahamak. Alam mo apo, ang masamang damo, mahirap mamatay. Ay nako, si Lolo talaga. Tinan mo ito, napakalaki ng isda. Isipin mo, gaano kayang katagal ito sa dagat? Siguro po, mga taon lang po. Sa ganitong kalaking isda ay siguro mga 4 na taon na ito. Kayo naman po Lolo, napaka-arte nyo. 4 na taon, di sana patay na yan ngayon. Malay mo rin naman. Ay nako, alam nyo po Lolo, pumunta na lang tayo sa bayan at yung mga napaghati-hatian, ibenta na lang natin.
Ay, ganoon na nga. Ang dami pa nating dada. Ibenta na natin ang mga nahuli natin. Tara po, magsabay-sabay na po tayo papunta sa palengke. Doon nga Mr. Dagit, sa paulit-ulit na buhay namin ay pupunta kami sa palengke upang doon ibenta ang mga isda na nakuha namin. Maganda ang naging huli namin noon. Ang ibang mga mangingisda noon, wala silang huli. Nagtataka sila sa amin dahil kami daw may mga huli kami. Kailan daw namin kinuha yon? Ang aming sagot na lang ay nakangiting doon namin kinuha habang bumabagyo. Ang lahat ay nasindak at ang lahat ay humanga sa amin. Hindi nila kasi kayang gawin ang ganoong klase ng trabaho. Pero kaming mga nasa mas mababa ay ginagawa namin yon kahit delikado. Oh, ilapag nyo na dito yung mga nakuha nating isda at ibebenta na natin ito kay Aling Susan. Sige pa, ito na po. Oh, Aling Susan, pwede nyo na pong kiluhin para malaman namin kung magkano lahat yan. Ay, naway. Malaki ang kikitain natin dyan. Nakakasigurado naman po ako, Lolo Rogelio, na paniguradong malaki yung kikitain natin dito. Delikadong delikado yung ginawa natin. Teka lang, tutuusin ko lang ito. Doon nga Mr. Dagit ay tinimbang na ni Aling Susan ang mga isda na dala namin. Nang matimbang niya ito ay tumingin siya sa amin at sinabi na rin kung magkano ang napagbentahan namin. Aling Susan, magkano po yung napagbentahan namin? Lahat ito. Napagbentahan nyo ay 700 pesos. Yon ang kahalagahan ng lahat ng mga binili ko sa inyo. Oh, sobra pa pala sa estimasyon natin. Lolo Rogelio, ito na po yung sa inyo, 200. Anak, gawin mo ng 300. Sige na. Ang nasa isip naman natin, 600 lang yung mapagbebentahan. Kaya ibigay mo na sa kanila yung 100. Sige po Papa, o ito na. Maraming salamat Jonard. Saka po sa inyo, maraming salamat po. Ay, malaking tulong ito sa amin. Mabuti na naman naka 300 tayo. Kahit pa paano makakabili na ito ng ulam at bigas. Kaya nga po, basta lagi po kayo mag-iingat sa mga susunod na punta ninyo. O tara na anak, maiwan na po namin kayo dito at baka may bibilin pa po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na si Jonard. Maraming salamat. Wala po yun. Alam niyo naman pong kaibigan ko yang si Junior. Lagi pong tutulungan niyan kung saan man po kami mapunta. Ay, tama yan. Lagi kayo magtulungan. Dahil sa hirap ng buhay ngayon wala nang iba magtutulungan kundi kayo lamang din. Sige po, mauna na po kami. Doon nga Mr. Dagit ay nakangiti si Lolo na tumingin sa amin. Habang hawak-hawak niya ang 300 na halos gauntik nang pumatay at kumitil ng buhay niya. Medyo masaklap Mr. Dagit pero kahit ganon, kumita naman kami kahit papaano. Masaya na rin kami kahit papaano ay meron kami may uuwi sa aming bahay at makakakain kami ng masarap na pagkain sa araw na yon. Minsan kasi Mr. Dagit ay isda na lang din palagi ang aming inuulam. Kapag nagkakapera kami ng ganito, kung minsan nagkakarne kami. Kung minsan naman ay nagmamanok. Masayang masaya na kami doon Mr. Dagit. Para sa akin ay isang malaking achievements na namin yon. Pag uwi nga namin ng bahay ay doon iniluto na ni Lolo ang aming kakainin. Hindi rin naman ako pumayag Mr. Dagit na si Lolo pa ang gagawa. Ako na ang nagpresenta na gumawa ng bagay na yon. Lolo, ako na pong gagawa dyan. Ay, kaya ko na ito apo. Magantay ka doon sa lamesa at mamaya ay maluluto na itong karne natin. Ay nako, parang nung nakaraang buwan pa tayo nakatikim ulit nito. Ngayon naulitan. Lolo, alam niyo naman po na talagang ganyan talaga yung buhay natin. Mabuti nga po at kumita tayo ng pera ngayon. At saka nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit papaano nakapagkarne ulit tayo. Basta Lolo, gusto ko po lagi po kayo mag-ingat. Aanhin pa po natin yung sentimo at saka masasarap na pagkain kung wala naman kayo sa buhay ko. Siyempre Lolo, lagi lang din po tayo mag-iingat sa mga trabaho natin. Lagi naman ako nag-iingat. Talagang inusig lang tayo ng panahon at buhay. Basta po, lagi mong tatandaan. Andito lagi palagi si Lolo sa tabi mo.
hindi kita iiwan. Lolo, maraming salamat po. Alam ko po kahit hirap na kayo, kahit pagod na kayo, pinipilit nyo pa rin lumaban para kahit papano mabuhay din ako. Maraming salamat po sa lahat. Mahal na mahal ko po kayo, Lolo. Mahal na mahal din kita, Apo. Ay, alam mo, ayos na ako basta meron ako mapagmahal na apo sa tabi ko. Wala na akong ihingin pa sa buhay ko. Lolo naman, sabi nga nila, di ba? Libre lang po ang mangarap. Kaya naman, lagi nating itodo kung ano yung pangarap natin. Taasan na natin. Balang araw, Lolo, may aahon ko kayo sa hirap. Makakaalis tayo sa lugar na to. Hindi na tayo magiging mangingisda. Hindi na tayo maghihirap. Hindi na tayo kakapusin sa pera. Akong bahala sa inyo, Lolo. Salamat, Apo. Teka lang. Ano ba yung pangarap mo, Apo, sa buhay? Lolo, ang totoo po niyan, gusto ko po talaga maging abogado. Alam ko po, siguro sa ibang tao pagtatawanan ako. Pero bukas po yung puso ko at alam ko sa puso ko na yun talaga yung gusto kong pangarap. Yun talaga yung gusto kong trabaho. Gusto ko kasi na lahat na mahihirap dito sa atin, may pagtanggol ko. Lahat tayo, hindi nalalamangan. Tingnan nyo po, sa palengke pa lang, napakarami nating huli pero nababarat pa tayo. Gusto ko lang din po, Lolo, na kahit papano, may angat ko yung pamilya natin, yung estado natin. Kaya kahit siguro imposible, nangangarap po ako na maging abogado. Magandang pangarap yan. At alam mo, Apo, kahit mahirap lang tayo, naniniwala ako, maaabot mo ang pangarap mo. Tandaan mo ang sinabi kong to. Sa sipag at tiyaga mo, sa lahat ng pagpupursige mo sa buhay, maaabot mo ang pangarap mo. Salamat po, Lolo. At kapag nangyari yun, Lolo, iaalis ko kayo sa ganitong klase ng buhay. Lahat ng masasarap na pagkain na ihilingin nyo sa akin, lahat ng mga damit at lahat ng mga gusto nyong bagay, ibibigay ko sa inyo. Kahit bangka, ibibigay mo sa akin. Mahal yung bangka. Lolo, kapag abogado na ako, bali wala na yan sa atin. Basta, Lolo, nananalangin ako sa Panginoon. Sana lang, bigyan ako ng pagkakataon na makamit yung pinapangarap ko. Naniniwala ako sa iyo, Apo. Naniniwala ako. Manalig ka lang at magtiwala din sa sarili mo. Maraming salamat po, Lolo. Sige na po, ako na po magluluto niyan. Doon nga, Mr. Dagit, ay masaya po kami naghapunan. Masayang-masaya ang araw namin noon dahil kahit papaano, nakatawid ang gutom namin ng araw na yon. Minsan lang kasi po sa buhay namin na kumita kami ng 300 pesos sa isang araw. Malaking malaki na ito sa klase ng buhay namin, Mr. Dagit. Ito po ay sobra-sobra na kung aking titingnan. Kung sa iba, medyo maliit ito pero sa aming mga nasa baba ay sobrang sapat na ito. Sobra-sobra pa. Kung minsan, Mr. Dagit, pinagkakasya namin ang 100 sa isang araw. Kung minsan naman, 50 lang ang aming pinagkakasya. Ganong kasalat ang pamumuhay namin sa probinsya at sa pangingisda. Hindi kasi ganong kalaki, Mr. Dagit, ang kinikita namin sa pangingisda. Alam din naman yan ng ating mga kababayan na hanggang ngayon nangingisda din. At kami po ay talagang salute sa kanila. Lahat ng paghanga ay nasa sa kanila. Lumipas pa maraming araw hanggang sa napansin namin na maraming mga tao ang nagsusukat sa lugar namin. Para bang sa tingin ko ay maitatayo doon, Mr. Dagit. Isang hindi maliit na establishmento kundi isang malaking establishmento. Kaya naman doon ay nagtanong-tanong na din ako sa mga taong naggagawa doon. Ano pong meron dito? Bakit po sinusukatan niyo yung lupa? Ito ba? Meron kasi nagpapatayo dito ng resort. Ito, sisimulan na namin. Medyo malaking project to pero kailangan. Saka inyo ba yung bahay doon? Sa may baba? Amin nga po yun, yung bahay sa may baba.
Amin po yun, yung barong-barong. Bakit po? Naku, pagpasensyahan nyo na po pero parang madadamay po yata yung bahay nyo. Ay, teka lang. Bakit naman nung madadama yung bahay namin? Yung po kasing may-ari nito, ang sabi, yung lupa daw po na yan ay sa kanyang mama. Sa mama at papa niya, kaya kailangan daw po na umalis kayo dyan. Ay, teka lang naman. Paano niya nasabi? Sa mama at papa ko ang lupang ito. Meron po siyang titulo na hawak eh. At saka, sako po talaga yung may bahay ninyo. Sino ba yung sinasabi mong nagpapagawa ng resort? Sino nga yung boss natin dito? Yung boss natin. Si Ma'am Pinelda. Yun po yung nagpapatanggal nung bahay nyo na barong-barong. Pinelda Joaquin? Opo, yun nga po. Kapatid ko yun. Gusto kong makausap siya. Hindi naman pwedeng basta niya lang ipag-iba itong bahay namin para sa resort niya. Naku, sa ganyang usapin po, medyo labas na po kami. Siguro po kapag nakita nyo na lang po siya dito sa site, kayo na lang po magsabi. Kasi kami po, nagtatrabaho lang po kami dito. Ayaw din naman po namin na masali kami sa ganyan at mawalan kami ng trabaho. Alam nyo naman pong ang hirap magtrabaho ngayon. Kapatid ko yun. Kailangan ko siya makausap. Bakit? Ano yung gusto mong pag-uusapan natin? Lolo Rogelio. Ha? Bakit mo naman ipapatanggal yung barong-barong? Magkapatid tayo at magkadugo. Hindi mo na ba naiisip kung saan kami pupunta kung itatanggal mo yung bahay namin? Wala akong pake. Negosyo ko ito at gusto ko magpatayo ng resort. Pinayagan ako ng ating mama at papa na magpatayo dito. Bahala ka na kung saan ka pupunta. Though Mr. Dagit dahil may hawak na titulo ang matandang babae na yon, wala na kaming nagawa. Kapatid po yun ng aking lolo. At hindi ko ma-imagine Mr. Dagit na meron palang mga ganong klase ng tao na sobrang sakim. Kahit kadugo ay kaya niyang palayasin para lamang may sakatuparan ang kanyang makasariling negosyo. Though Mr. Dagit ay medyo naawa pa ako kay lolo na para bang ipinamumukha ng matandang babae na yon na si lolo ay mahina na nang tawagin niya itong Lolo Rogelio. Masakit yun sa akin. Parang ipinapamukha niya na mababa lang kaming tao at wala kaming laban sa kanya. Kahit pa kadugo namin siya, hindi namin maisip Mr. Dagit na kaya niyang gawin ito sa amin. Doon nga ay nagkaproblema kami ni Lolo. Habang nangingisda kami noon kasama sina Jonard ay hindi kami mapalagay. Alam kasi namin na darating ang araw ay aalis kami sa lugar na yon. Sino ba naman kami para mapigilan nyo? Mayaman ang matandang babae na yon na kapatid ng aking lolo. At kaya niya nga kaming paalisin doon. Lalo pa at hawak niya ang titulo ng lupa. Nalaman din po yon ni Jonard at ng kanyang papa. Sinabi nila na doon muna kami tumira sa kanila. Pero nahihiya na kami Mr. Dagit. Hindi naman obligasyon na mag-ama na palagi kaming kupkupin at laging sambutin ang mga problemang pinagdadaanan namin sa buhay. Kaya naman umiisip kami ng paraan ni Lolo. Habang nakaupo lamang noon ako sa may tabi ng pangpang ng dagat at nag-iisip-isip ng pwedeng gawing diskarte sa aming problema ay bigla na lamang dumating si Jonard. Junior! Junior! Bakit? Gusto kita makausap. Ako? Bakit? Alam mo pre, di ba namumroblema kayo ng lolo mo kung saan kayo pupunta dahil pinapalayas kayo nung kamag-anak nyo? Oo nga, namumroblema nga kami. Bakit? Meron na akong sagot sa problema nyo. Alam nyo, doon sa kabilang isla, medyo babangkay lang at medyo malayo. Meron dong kubo pala si Papa. Doon muna daw kayo. Tapos, meron naman nag-iintay na oportunidad sa Manila. Yung tiyahin ko kasi, naghahanap doon ng katulong. Ako yung kinukuha niya. Kaso, okay naman kami dito ni Papa. Ikaw yung naisip ko, kaya siguro, ikaw na lang yung papupuntahin ko doon.
Teka lang, ang dami mong sinabi. Ibig mong sabihin, meron kayong kubo doon sa may kabilang isla? Doon muna kami titira? Tapos yung tiyahin mo, naghahanap ng katulong. Kaso ayaw mo, gusto mo ako na lang pupunta. Mas kailangan mo kasi. Nakikita ko kasi na mas kailangan mo. Oh, ano? Gusto mo ba? Siyempre naman, gustong gusto ko kasi kahit papaano magkakameron ako ng maayos sa trabaho. O di, sabihin mo na sa lolo mo kung papayag yung lolo mo. Sige, maganda nga yan. Doon Mr. Dagit ay para ako nabunutan ng tinik sa ibinalitang yun sa akin ni Jonard. Napakabait na mag-amang Jonard at ng kanyang papa. Kahit hirap na hirap kami sa buhay ay ginagawan kami ng paraan na mairaos nila. Doon niya Mr. Dagit, pumayag naman si Lolo na tumawid kami sa kabilang isla dahil nandoon ang kubo ni na Jonard. Doon muna daw kami tumira. At ako naman, nagpaalam din kay Lolo na pupunta ng Manila sa tiyahin ni Jonard upang doon naman ay magkatulong. Maglilinis-linis lang ako ng bahay at tutulong sa mga gawaing bahay. Lolo, siguro panahon na to para kahit papaano may mangyaring kahit kunting pagbabago sa buhay natin. Siguro ito na yung plano ng Panginoon para sa atin. Alam ko magiging mahirap pero kailangan natin tong kayanin. Sana Lolo, meron pa tayong tibay at lakas upang harapin tong mga problemang to. Kung hindi lang sana tayo pinalis ng walang yakong kapatid, sana'y maayos ang buhay natin. Hirap na ako sa buhay na ito, Apo. Sana na may makaramdam tayo kahit papaano ng ginhawa sa buhay. Gusto kong bago ako mawala sa mundong to'y makita kitang magtagumpay sa buhay. Makita kitang maayos ang buhay mo. Para kung lumisan man ako dito kaya kong ngumiti. Kahit nakikita kong mahirap tayo noon, naging maluwa naman tayo ngayon. Pinapangako ko po sa inyo, Lolo. Pag-iigihan ko po ang trabaho ko sa Manila. Iraraos ko po lahat ng kaya kong gawin. Magdodoble kayod po ako doon. At pinapangako ko po, Lolo, na pagbalik ko dito, maginawa na po yung buhay natin. Gusto ko po sana mag-aral sa Manila, Lolo. Gusto ko pong tapusin doon ang pag-aaral ko. Pero kayo pong inaalala ko. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Babantayan naman daw po kayo ni Jonard. At saka magpapadala po ako palagi ng pera. Patawarin niyo po kung kailangan ko pong lumayo sa inyo. Siguro mas okay din to kasi makakapagpahinga po kayo. Maraming salamat, Apo. Bukas na ang isip mo sa lahat na nangyayari sa atin. Napakaraming mga taong nagmamaliit sa atin. Tinatapakan tayo dahil wala tayong kakayahan sa buhay. Naway karma na ang bahala sa kanila. Hindi, Papa. Hindi karma ang bahala sa kanila. Patutunayan ko dyan sa kapatid ninyo na may ibubuga tayo. Na hindi lang tayo palagi dito. Na kaya din natin ang ginagawa nila. Na kaya din nating umahon sa buhay. Na may pangarap din tayo. Tama yan na po. Tama yan. Doon nga Mr. Dagit ay napuno ng emosyon ang pag-uusap namin yun ni Lolo. Kaya namang kinaumagahan niya ay nag-impake na nga kami upang doon ay lumipat na sa kabilang isla. Si Jonard naman ay sinamahan kami. Hindi nakasama noon ang kanyang papa dahil marami daw itong trabahong gagawin. Hindi lang kasi pangingisda ang trabaho ng kanyang papa. Nagme-mekaniko din ito ng mga sasakyan. Kaya naman noon Mr. Dagit ay doon na nga pumunta kami sa kabilang isla. Napadpad kami sa isang maliit na kubo. Mas malaki yun ng kaunti sa bahay na tinitira namin sa doon sa tirahan namin sa Pangpang. Kaya naman napangiti na lamang kami noon Mr. Dagit. Dahil kahit papaano,
Siguro'y magiging maayos naman ang kalagayan namin dito. Naglagi pa kami ng mga ilang buwan doon hanggang sa ipinatawag na nga ako ng ate ni Jonard sa Maynila. Doon nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko, Mr. Dagi. Napuno ng emosyon ang pagpapaalam ko kay Lolo. Ipinangako ko sa kanya na babalik ako. Takot na takot pa noon si Lolo dahil baka raw hindi ko na siya balikan. Pero nangako ako sa kanya na magpapadala ako ng pera at babalik ako. Babalik na may ngiti sa labi at may napatunayan sa buhay. Yan ang pangakong iniwan ko noon kay Lolo. Habang papalayo ako noon sa pangpang kung saan nakatira si Lolo, nakatayo lamang siya doon habang umiiyak. Ako naman ay kumakaway, suot-suot ang bag na puno ng mga damit at gamit na kagamitin ko sa Manila. Iba po ang pakikipagsapalaran sa Manila kesa sa probinsya. Mas mahirap doon, Mr. Dagi. Napakarami ng populasyon na naninirahan doon. Maraming mga tao, sobrang mausok ng lugar. Pero kahit papaano'y kinaya ko, Mr. Dagi. Kinaya ko ang bagong environment na aking kinabibilangan. Hinanap ko naman ang address na ibinigay sa akin ni Jonard. Nagpapasalamat din ako sa mag-ama dahil binigyan nila ako ng budget para makapunta ako doon. Nagkakahalaga yon na 1,000 pesos. Nagpasalamat ako ng marami sa kanila. Binawasan ko pa nga yung Mr. Dagit dahil nag-iwan ako sa lolo ko ng pera. Gusto ko kasi na kahit papaano meron ako maiiwan sa kanya. Hindi ko alam, Mr. Dagit, at wala akong kasiguraduhan kung kailan ako makakabalik sa amin. Basta ang gusto ko lang sa sarili ko, maging matagumpay ang pag-alis kong ito. At gusto kong patunayan sa lahat ng mga nang maliit sa amin na kaya rin namin ang nakaya nila. Tao po. Tao po. Oh, ikaw na pala. Ikaw ba yung tropa ni Jonard? Opo. Ako nga po pala. Ako nga pala si Jocelyn. Tawagin mo na lang akong ate Jocelyn. Tara, pumasok ka sa loob na makapagkape ka at makapagmerienda. Parang pagod na pagod ka. Maraming salamat po, ate Jocelyn. Doon niya ay pinatuloy niya ako sa kanyang bahay. Masasabi ko, Mr. Dagit, na sobrang yaman ng pala ng tiyahin ni Jonard. Maganda kasi ang bahay niya at napakalaki. Sinabi niya din sa akin na marami siyang negosyo. Ang hindi ko lang mawari bakit sina Jonard naghihirap doon sa probinsya. At ipinaliwanag nga sa akin ng tiyahin ni Jonard. Sinabi nito na ayaw daw ng papa ni Jonard na tulungan sila. Dahil gusto daw ng papa ni Jonard ay mamuhay ng tahimik. Sa bagay na yun, Mr. Dagit, wala na akong nagawa. Kaya naman doon pagpasok ko sa loob ng bahay ng tiyahin ni Jonard, namangha na lang ako, Mr. Dagit, sa mga nakita ko. First time ko kasing makakita ng mga ganong klase ng bagay. Mga kulay ginto. At ang kanilang floor, Mr. Dagit, ay napakaganda at napakakintab. Nagubad pa nga ako ng sapatos ko noon, Mr. Dagit. Bagay na ikinatuwa naman ng mag-asawa. Magandang araw sa iyo, iho. Ikaw pala yung tropa ni Jonard. Siya nga yung tropa ni Jonard. At saka sa atin daw siya magtatrabaho. Nag-aaral ka pa ba, iho? Hindi po ako nakakapag-aral eh. Kasi po, mangingisda lang po talaga kami sa probinsya. Sinabi po sa akin ni Jonard na kailangan niyo daw po ng katulong dito. Gusto ko po kahit papano may maipadala po ako sa lolo ko. Maganda naman palang adhikain mo. Ayos yan. Sa ganon, makakatulong ka sa amin at matutulungan namin ikaw. Ang kaso nga lang, napakarami na namin naging katulong. Ngayon lang ulit kami magtitiwala. Bakit po? Ikaw na magpaliwanag, mahal. Yung kasi mga naging katulong namin dito. Talagang mga, alam mo yun, halang sa pera, halang ang bituka. Nanakawan kami ilang beses. Lahat na naging katulong namin, ninakawan kami. Siguro mga, sabihin natin, mga 20 pababa, naging katulong namin dito pero wala.
wala ni isang pumasa sa amin eh. Lahat malilikot ang kamay. Marami ka naman kasi talagang kikitain na pera kung nandito ka sa loob ng mansyon namin. Nasa sayo na lang yan kung yung mindset mo, magnanakaw, kriminal, o isa kang taong lumalaban ng patas, hindi ba? Tama po yun. At saka pumunta po talaga ako dito para magtrabaho, para maglingkod. Hindi ko po magagawa ang lahat ng yun. Kaya sana po pagkatiwalaan niyo po ako. Nagtitiwala kami sa'yo. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ako po si Junior. Junior. Napakaganda ng pangalan mo. Yung lolo mo, nasan ngayon? Naiwan nga po siya doon sa may isla namin. Siya lang po mag-isa. Sabi ko po magpapadala ako palagi ng pera sa kanya. Naawa po ako sa kanya. At totoo po niyan, habang nakasakay po ako sa bus kanina, parang kinukurot yung puso ko. Parang namimiss ko na po agad yung lolo ko. Ganun talaga yan sa una. Kailangan mong tiisin. Homesick nga ang tawag dyan. Hindi nga mahal, di ba? Ganon nga. Homesick. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan dito. Makakakain ka na maayos dito at panigurado makakasahod ka naman ng ayos. Mapapadalhan mo yung lolo mo. Mr. Dagit, sa totoo lang po, hindi naman po sa pagiging bias, ay totoong napakabait na mag-asawang ito. Hindi ko na lamang po sila pangangalanan, Mr. Dagit. Pero sila po ang naging isa sa mga magulang ko. Parang mga magulang ko na nga po sila kung umasta sa akin. Mabait sila at ang hindi ko mawari ay paano pa silang napagnakawan ng mga dati nilang katulong kung ganito sila makitungo sa kanilang kasambahay. Ako lang daw ang naging lalaki na katulong nila. Lahat daw ay babae. Gusto daw nila mag-try sa lalaki dahil baka daw hindi malikot ang kamay ng lalaki. Ayaw kong biguin sila, Mr. Dagit. Sa totoo lang, Mr. Dagit, dahil sa sobrang yaman ng mag-asawang ito, minsan may nakikita akong 500 sa iba-ibabaw na mga rep at kung saan-saan pa sa lababo. Meron din. Pero ni minsan, Mr. Dagit, hindi sumagi sa isip kong kunin nyo. Sinasabi ko sa isip ko, hindi ito para sa akin. Hindi ito pera ko. Hindi ko ito pinaghirapan. Kaya ang ginagawa ko, Mr. Dagit, ay palagi kong ibinabalik sa kanila. Lumipas pa maraming araw at nagtrabaho ako na nagtrabaho sa kanila. Wala akong komunikasyon noon sa aking lolo dahil wala namang telepono. Nagpapadala lang ako ng pera kay lolo. Mr. Dagit, hindi naman po sa pagmamayabang, nakakapagpadala po ako ng 10,000 kada buwan kay lolo. At alam kong napakalaking tulong nun kay lolo. Sa ganong paraan, Mr. Dagit, napapanatag ako na okay lang siya sa probinsya. Doon nga, Mr. Dagit, lumipas pa ang maraming panahon hanggang sa tila nakuha ko ang loob ng mag-asawa. Sobrang bait nila sa akin, Mr. Dagit. Dumating din na doon na rin ako nagpasko at bagong taon. Binibilhan nila ako ng mga gamit, mga damit at kung ano-ano pa. Para na nga daw nila akong anak. At sa totoo lang, Mr. Dagit, ako daw ang isa sa mga katulong na pinagkatiwalaan nila ng sobra. Mr. Dagit, sobrang saya ko po ng mga araw na yon. Hindi dahil kumikita po ako ng ganong pera, kundi dahil nakuha ko ang loob ng mag-asawa at hindi ko po ito sasayangin. Doon nga, Mr. Dagit, nagtagal pa po ang pagtatrabaho ko sa mag-asawa hanggang isang araw. Junior, parito ka. Ano po yun? Lilinisin po ba yung sapatos nyo? Hindi. Magpahinga ka muna. May sasabihin kami ni Mrs. sa'yo. Sige po. Uupo muna po ako. Ganito. Sino ba magkukwento sa kanya? Ako na o ikaw? Sige na mahal, ikaw na magkwento. Alam mo, Junior, simula nung dumating ka dito sa bahay namin, okay na okay ka. Ni minsan walang nawala dito sa amin. Ni piso wala. Yung mga 500, 50, 100, 200, 300 na nakikita mo dyan sa bahay, ako naglalagay nun. Tinetesting kasi kita kung gaano ka katibay at gaano katotoo ang pagkatao mo. Pero hindi ako binigo. Hindi mo ako binigo. Alam kong mabuti kang tao. Salat ka lang sa kayamanan.
Ano pong ibig niyang sabihin? Gusto ko magpasalamat sa iyo. Dahil sa katapatan at trabahong ginawa mo dito sa bahay ko. Kung i-rate kita, siguro 5 star ka sa akin. 1 to 10, siguro 10. Diba, mahal? Tama. 10 din ang rate ko sa'yo. Kaya bilang kapalit sa lahat na nagawa mo dito sa bahay, mag-half day ka na lang. Half day po? Ano pong gagawing half day? Ganito. Umaga hanggang tanghali ka lang magtatrabaho dito sa bahay. Sa hapon, papasok ka ng school. Papasok po ng school? Tika lang po. Wala po akong pang matrikula. Kami ang bahala sa lahat. Scholar ka namin. Kami ang magpapaaral sa'yo. Wala kang gagastusin ni piso. Ako magpapabaon, bukod pa doon ang sahod mo palagi. At hindi ko babawasan ang sahod mo. Whole day pa rin yun. Totoo po ba yun? Totoo yun. Maraming salamat po. Matagal ko pong inintay ang pagkakataong to. Gustong gusto ko po makapag-aral ulit. At dahil yan sa kabutihan mo, magpasalamat ka sa lolo mo dahil pinalaki niyang maayos at mabuti kang bata. Maraming salamat po. Ay, pasensya na po. Nayakap ko po kayo. Madumi po pala ako. Ayos lang yan. Minsan kapag sobrang saya natin, nabibigla lang din tayo sa nagagawa natin. Pag-igihan mo yung pag-aaral mo, ha? At nabalitaan ko, gusto mo daw mag-abogado, ha? Abogado po? Kanina niyo po nalaman? Kay Jonard. Sabi niya sa amin, gusto mo daw mag-abogado. Kaya sige, kumuha ka ng kursong abogasya. Susuportahan kita dyan. Talaga po? Maraming salamat po, sir. Sige na. Mr. Dagit, sa yugtong yun ng buhay ko, hindi ko na po alam kung ano pang hihilingin ko sa buhay. Sa isang pitik, Mr. Dagit, nabago ang buhay ko. Yung dating hirap na hirap ako, ngayon, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Dahil lamang sa pagtulong sa akin ng dalawang mag-asawa. Mr. Dagit, nakakuha po ako ng kursong abogasya. Nag-aral po ulit ako. Lahat ay ginawa ko. Kakayod ako, magtatrabaho, mag-aaral, paulit-ulit. Ginawa ko ng paulit-ulit ang lahat na nakakapagod na bagay. Lahat ng mga hirap sa school, lahat ng mga kailangang aralin ay inaral ko. Habang nagwawalis, nag-aaral ako. Habang naglalaba, nag-aaral ako. Kung ano-ano pa. At yes, Mr. Dagit, lahat ng yun ay nagbunga at napalitan ko ng pag-graduate ng may diploma. Natapos ko po ang kursong abogasya. At well, Mr. Dagit, pabilis na po natin ang panahon, nakapasa po ako ng board exam. At dahil po yun sa mag-asawang tumulong sa akin, sila pa ang umattend noon nung ako ay nag-graduate. Masayang masaya sila at pumapalakpak na naiiyak pa. Ako naman ay hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa kanila. Napaluhod na lang ako noon at napaiyak at napaagos ang luha ko. Ngayon nakamit ko na at ako po ay isa ng board passer at isa ng nakarehistrong mamamayan na pwedeng maging abogado. Para bang Mr. Dagit, sa isip-isip ko noon, ito na yung pangarap ko at hahawakan ko na lang. Malapit na sa akin at ibinibigay na sa akin. Napalanghap na lang ako noon sa sariwang hangin habang nakatingin sa malayo. Sabi ko, nagtagumpay ako. At noon nga, Mr. Dagit, gustong gusto ko nang umuwi noon sa amin. Pero na mga panahong yun, Mr. Dagit, hindi naman po sa pagmamayabang, isang ganap na abogado na ako noon. Nagpasalamat ako sa dalawang mag-asawang tumulong sa akin. Para ko na silang mga mama at papa, Mr. Dagit. Yun na nga po ang itinawag ko sa kanila. Palagi po akong pumupunta sa kanila ng araw na yon at lagi ko po silang binibisita. Tumutulong sa gawaing bahay sa kanila.
Doon nga Mr. Dagit, napagtanto ko na ang kabutihan at aral ni Lolo sa akin ang nagdala sa akin ng magaan na buhay. Ang nagdala sa akin para magtagumpay sa buhay. Umuwi ako noon sa probinsya bilang isang lawyer. Hindi bilang isang si junior na mangingisda kundi bilang isang edukadong tao. Lahat ng mga tao noon sa amin ng pagbaba ko ng kotse ay nakatingin sa akin. Lahat sila ay gulat na gulat. Sumakay ako ng bangka papunta sa aking lolo. Nang pagdating ko doon, nakita ko ang isang matanda sa may bahay. Nag-aayos siya ng mga kahoy at parang ipanggagatong niya ito. Mr. Dagit, napaiyak na lamang po ako at napabitaw sa daladala kong mga gamit. Tumakbo ako papalapit sa kanya. Agad namang nakuha ko ang atensyon niya at napatingin sa akin. Habang tumatakbo ko Mr. Dagit, naglalaglagan ang luha ko. Naalala ko kasi ang lahat na nangyayari sa amin noong mga panahong walang-wala kami. Ito na ang pagbabago ng buhay namin. Lolo! Ako na po ito! Si Jonard! Ikaw na ba yan na po? Haba, ay kaayos naman ang suot mo ngayon na. Ay parang kang abogado na ngayon na. Dati sinasabi mo lang, parang abogado ka na ngayon magsusuot na. Lolo, abogado na po talaga ako. Abogado ka na po? Diyos ko, salamat sa Diyos. Maraming salamat at dahil naabot mo ang pangarap mo. Doon na napuno ng emosyon ang lugar na yon. Hanggang sa isang bangka ang dumating sa may pangpang. Sakay-sakay pala noon sina Jonard at ang kanyang papa. Nakangiti sila sa amin. Ako naman, napatingin sa kanila at napayakap din sa kanila. Hawak-hawak ko nun si Lolo at kita ko naman sa kanyang katawan na hindi naman siya napabayaan dahil medyo nanaba pa nga siya, Mr. Dagit. Siguro dahil na din Mr. Dagit sa nakakapagpadala ako na nakakapagpadala ng maayos na pera sa kanya. Doon niya Mr. Dagit, dahil sa sobrang galit at sobrang puot na naramdaman ko noon sa aming kamag-anak na nagpalaya sa amin, hindi ko alam kung paano babawi sa kanya. Pero sabi sa akin ni Lolo, huwag akong gumanti. Huwag akong magtanim ng galit dahil wala yung patutunguhan. Ang ginawa ko na lang noon, dahil nag-iisip din naman ako ng negosyo, Mr. Dagit, ay nagtayo din ako ng resort na malapit sa aming kamag-anak. Ang resort ko, Mr. Dagit, mas maganda, mas malaki at mas mura ang entrance fee. Kaya naman mas pinatok ito ng mga pumupunta sa amin na mga dayo. Ang lahat ng mga tao ay nagpupuntahan sa resort namin hindi para sa resort, kundi para sa aral ng buhay na hindi palaging nasa sa baba ang tao. Darating ang araw na makukuha mo ang ginawa. Pero lahat ng yon ay dahil din sa mga baon mong magagandang alaala at aral ng mga taong nasa paligid mo. Simula noon Mr. Dagit, nabilang ko na si Lolo ng bangka. At sobrang tuwa niya. First time niya rin na makaranas ng engrande na birthday niya. Talaga namang nagpakatay ako noon ng baboy at kung ano-ano pang mga handang naiisip ko para lamang mapalitan ko lahat ng pagmamahal na ibinigay sa akin ni Lolo. Habang nasa resort kami noon ni Lolo na pag-aari ko na, nakaupo lamang kami doon at nakatanaw sa malayo. Si Jonard at ang kanyang papa ay nandoon din sa resort at nagpapalamig. Masayang masaya kaming lahat doon. Nag-usap kami ni Lolo. Lolo, parang kailan lang po no? Parang alam niyo yun, magpapakamatay pa kayo dahil sa 200. Pero ngayon, bariya na lang sa atin yun dahil nakaahon na tayo sa hirap. Di ko ma-imagine na parang kahapon lang nagdidikdik pa ako ng mga tutong eh. Yung sisilip ako sa kaldero, wala makain. Pero ngayon, nagpapadeliver na lang tayo ng pagkain.
Lolo, salamat po dahil pinalakas yung loob ko. Nagtiwala kayo sa akin. At gusto ko pong ubusin lahat ng to, lahat na natitira kong lakas, para bumawi sa inyo. Alam ko namang kaya mo, Apo. Naniniwala ako sa iyo. At salamat din dahil dinala mo ang lahat ng aral na itinuro ko sa iyo. Sabi ko nga sa iyo, hindi ba? Kaya mo. Kakayanin mo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento, Mr. Dagit. Maraming salamat po sa lahat ng mga kadagit natin na nanood at nagantay ng episode na ito. Mag-comment na po kayo sa baba at akin niyang babasahin at pupusuan. At syempre, hanggang dito na lamang at abangan nyo pa ang aming mga bagong upload. I-hit nyo na po ang subscribe button pati na rin ang notification bell. Nang sa ganon, palagi kayong ma-update tuwing may bago tayong upload. Yun lamang po, ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out.